Sa hinaba-haba ng debate sa Senado kahapon, sa huli nagdesisyon ng Senator Judges na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin at balikan natin ang report kagabi ni Mean Los Baños sa Frontline Tonight. Alam mo, Bok, sa pagbubukas ng impeachment court ngayong gabi, agad pinagdebatehan ng Senator Judges yung kahilingan ni Senator Bato de la Rosa at ng Duterte Bloc na ipadismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero, Bok, mula sa usapin ng dismissal, nauwi yung botohan ng mga Senator Judge sa pagpapabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Pero paliwanag ng mga senador na bumoto pabor dyan, hindi raw ibig sabihin na tiniterminate o tinitigil ang impeachment proceedings. Sa botong 18-5, dinesisyonan ng impeachment court na ipabalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 18 senador ang bumoto pabor at 5 ang tutol. Nag-ugat yan sa mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint. Agad umangal dyan Senate Minority Leader Coco Pimentel. Labag daw yan sa batas. Gate pa ni Pimentel, mahalagang talakayin ng Senado ang impeachment case dahil ang Senado lang ang binigyan ng mandato ng konstitusyon para lumitis sa impeachment case. Wala po tayong choice but to respect, lalo na ito, we fall squarely under this subparagraph 4 which I just read. We have to respect the decision of the overwhelming majority of the members of the House of Representatives. Dagdag pa niya, kung itutuloy ng Senado ang paglilitis, lalabas ang mga ebidensya kaugnay sa mga inaakusa sa impeached official para makapagdesisyon sila base sa mga ebidensya. The trial will give that impeached officer the chance to clear of his or her name and at the same time maybe rebuild his or her reputation. Nag-object din si Senator Risa Hontiveros sa hiling ng Duterte Bloc na ibasurang impeachment complaint. I too object to the motion of Senator Judge de la Rosa. A motion to dismiss is not found. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa Rules of Procedure on Impeachment na literal ka-adapt lang po natin. At kung mayroon man, hindi Senator Judge ang magre-raise nun, kundi ang defendant. Si Vice President Sara Duterte ang dapat mag-raise niyan. Pero sagot ni Senator De La Rosa, if this impeachment court has the power to dismiss an impeachment complaint, walang silbi itong korte na ito, Mr. President. That's my opinion, Mr. President. Ano bang gamit ng korte na ito kung hindi inherent yung power niya to dismiss? So that's my humble legal opinion, although I am not a lawyer. paliwanag din ni Senator Hontiveros bago magdesisyon ng impeachment court, mahalagang maipaalam muna ito sa prosekusyon at defense para makapagsumiti sila ng komento. Ang ilang senador nagpahayag din na gusto nilang ituloy ang impeachment proceeding. Kailangan ay ilitis kung ito ba ay makatarungan o hindi. So, gagawin lang natin yon ngayon. Kung kulang na talaga sa oras, pass your papers, hindi natapos, hindi na natin saklaw yon dahil pwede natin sabihin, ginawa natin, hindi lang nagkaroon ng desisyon. Wala naman nagsasabing kailangan may desisyon. Pero si Senator Alan Cayetano, ininda ang bigat ng kahilingan ni Senator Bato na dismissal ng impeachment complaint. Mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator Bato na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed that we violated the Constitution na mahigit isang beses tong final. Kaya hiling ni Senator Cayetano, pwede bang baguhin ni Senator De La Rosa ang kanyang kahilingan na imbes na ipa-dismiss, i-remand o ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Nung una, ayaw ni Senator Bato, pero sa kalagitnaan ng debate, pumayag din siya sa hiniling na pagbabago ni Cayetano. Agad yang kinontra ng mga taga-minorya. Sabi ni Senator Hontiveros, bakit ba ibabalik ang articles of impeachment sa Kamara kung pwede naman silang utusan na sagutin na lang ang mga issue? Remanding is a functional dismissal. Return is a functional dismissal. Para po sa akin, parang dinribble natin ng matagal tapos ipapasa natin ulit ang bola. Hindi po kailangang ibalik
ang articles of impeachment sa House of Representatives. This will not and does not constitute a dismissal because afterwards, after we settle this issue, and I think Senator Judge Cayetano also clarified that, the same is true with Senator Judge Villanueva, this is in no way a dismissal because we will be issuing summons after this. Bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President? Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. Pero sa huli ng idaan ito sa botohan, nanalo ang may gustong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Pero ang paglilinaw, hindi nito ibig sabihin na dinidismiss o binabasura ang impeachment complaint. Kung matatandaan natin yung naamyendahan na unang schedule, dapat ngayon yung oath-taking, bukas yung pagre-report ng prosekusyon ng Articles of Impeachment sa open session. Yun dapat ang magti-trigger o maghuhudyat na i-convene ng impeachment court. Pero dahil nangyari nga ang lahat ngayong araw, na-convene yung impeachment court, nakapag-oath-taking yung senator judges, sinabi nila Senate President o Presiding Officer Chis Escudero, hindi na kailangan yung pagre-report na yan ng prosekusyon bukas dito ng Articles of Impeachment. Liwanagin lang natin, ibig bang sabihin na dahil pinapabalik ng Kamara ang impeachment complaint, hindi na ito pag-uusapan sa Senado sa ngayon? Paulit-ulit na kanina kasi yan din ang naging tanong ng mga senador, what happens next? Ang paliwanag dyan nila Senate President o Presiding Officer Chis Escudero, tuloy yung impeachment proceedings. In fact, starting tomorrow, dahil convened na sila as impeachment court, pwede nang magpadala ng summons sa kampo nila VP Sara na pwede niyang sagutin sa loob ng 10 araw at summons papunta naman sa defense na sasagutin within 5 days. Kasama rin dyan sa naaprobahang motion na yan ay hihinga ng paliwanag ang Kamara o yung prosekusyon na hindi ba talaga nila violate yung 1-year ban na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, kaya sinasabi niyang depektibo yung impeachment court. And pangatlo, kailangan magkaroon ng communication. Ito, future pa ha. Kailangan magkaroon ng communication yung 20th Congress at ipahayag din na sa Senado na willing pa silang i-pursue ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Yan yung nilalaman ng motion.